Hi guys, good morning po. Nandito po ako ngayon dito sa bayan ng Pasig. Dito po yung tinatawag kung saan yung town proper ng Pasig. Dito po ako lumaki. Malapit lang po kami dito, mga 5 minutes away lang po, walking. Ito ang Immaculate Conception Cathedral of Pasig. Guys, cathedral na po ang simbahan namin. Panahon pa ho ito ng Kastila. At naging cathedral ang simbahan ng Pasig noong August 21, 2003. Sarado po ang main door ng simbahan pero po sa side may daanan papunta ng loob ng simbahan. Ito guys, basahin po natin itong Church of Pasig. The first church was built 1575. Kasi guys, syempre sa tagal po, may mga sakuna, may lindol, kaya po may mga renovation ang simbahan. Ayan guys, nakikita nyo po may mga nagtitinda ng sampagita, kandila sa side po o entrance ng simbahan. Marami ring establishment paglabas yun ng simbahan gaya nitong Jollibee, Meron Ribbon, National Bookstore, at marami pa pong iba. At ito naman pong yellow building na to ay dating Pasig Library. Dito po ako nagpupunta nung high school ako pag may kailangan akong i-research. Malapit lang po sa amin. Imagine ilang 5 to 10 minutes walking lang po mula sa bahay namin itong Pasig Library. Tatanong ngayon mga kaklase ko pati teacher ko eh. Hi Sam! Pamangkin ko po si Sam. Napakalaki na po talaga ng pinagbago ng paligid ng simbahan ng Pasig. Yung mga kumakaway guys, mga kasama ko po yun. Ito naman ang kabilang entrance ng simbahan. Sa tapat naman po ng simbahan ay ang Plaza Rizal. Guys, yan po yung statue ni Jose Rizal. At sa tabi naman ng Plaza Rizal ay ang Colegio del Buen Consejo or CBC. Diyan po ako nag-aral guys mula grade 1 hanggang 4th year. Exclusive for girls po ang CBC. At ito ay pinamamahalaan na Augustinian Sisters of Our Lady of Consolacion. By the way guys, kasama ko po ang mami ko, si Sam, si Arceli, at ang kapatid kong si Egay. Ngayon po, papasok po kami ng simbahan. So, dito ang entrance ngayon ng simbahan kasi sarado po yung pinto. Ang sinasabi kasi doon, pag may misa lang daw, saka daw po binubuksan. Dito po, this way. This way daw. Guys, sa natatandaan ko po dati, laging bukas ang pinto ng simbahan, pwera lang tanghali at gabi. Ayan, papasok na po tayo sa simbahan. Wow, ang ganda-ganda po ng simbahan ng Pasig. Ibang-iba po sa itsura nang umalis ako almost 20 years ago. Hindi po kami pwede mag-ingay dahil may mga nagdadasal. Respeto po sa mga nagdadasal at sa simbahan. Mahaba po ang aisle ng simbahan ng Pasig. Kaya guys, alam nyo po bang maraming nagpapakasal dito dahil gusto nila yung lalakaran ng bride mahaba. Tingnan nyo guys kung gaano kaganda ang painting ng ceiling. Di ba po ang ganda-ganda? Pati po yung mga walls masyadong detailed po ang pagkakagawa. Ang ganda talaga ng simbahan ng Pasig ngayon guys. At pinaganda nila ito hanggang sa may altar. Ito naman yung entrance sa kabilang side, yung papuntang San Nicolas at papunta rin sa amin sa Santa Cruz. Wala pong misa ngayon o kasal. Ordinaryong araw lang po ngayon.
At dito naman po nakapwesto ang choir. Alam nyo guys, dati po member po ako ng choir at ang grupo namin ay Santugon Sanghimig. Kamusta po sa lahat ng Santugon members, lalo na po kay Millie, siya po ang leader namin. At nagsiservice kami every Sunday from 9 to 10 a.m. at English Mass po yun. Ang simbahan ng Pasig ay tinatag noong July 2, 1573 by the Augustinians missionaries. Araw ng Pasig is also celebrated every July 2. Kaya holiday po sa Pasig yon, wala pong pasok. At every December 8, yun po ang Immaculate Conception Day. Yun po ang feast day ng aming santo. Guys, tignan nyo naman kung gaano po kagarbo ang altar ng simbahan ng Pasig. Ganyan po siya every feast day niya. Talagang ginagarbohan nila. Iba-iba po ang itsura ng ayos ng bulaklak kada taon every December 8. Ang ganda, di ba guys? At ito po ang nilalabas at pinoprosesyon ng Pasig. Balik na ulit tayo sa simbahan. At ito naman po ang ibang mga patron na nandito sa kabilang side. Ayan guys. Diyan po kami pumasok kanina. Ito po yung sa kabilang side ng simbahan guys. Ditong area po na to, pag po masyado ng puno sa loob ng simbahan, dito po kami nag-stay madalas. Lalo na po pag simbang gabi kasi ang daming tao. At ito po guys, dating bukas yan. Papuntang PCC or Pasig Catholic College. Eskwelahan po yun sa tabi nitong simbahan. At ito pong building na to, wala pa po yan dati. Talagang malawak po yung paligid nito dati. At gaya po ng sabi ko sa inyo, ang katabi po ng simbahan na to ay PCC. At yan si Egay, graduate po yan ng PCC. Batch 89. Yeah. Batch 89 PCC. Exclusive for boys po itong PCC. Ito po yung nabanggit ko kanina guys, na sinabi ko sa inyo na meron na pong harang papuntang PCC. Dati po kasi wala po ito, kaya nakakapunta po na papunta sa PCC at diretso rin naman na nakakapunta ng simbahan kasi wala po siyang harang. Pero ngayon, exclusive na po itong area na to para sa simbahan. Dati guys, ito ay Immaculate Conception Parish Church. Pero ngayon po, ito na ay Immaculate Conception Cathedral, Diocese of Pasig. Okay na guys, labas na po tayo ng simbahan. At dito rin ulit tayo dadaan kung saan po kami pumasok kanina. Kasi nga po, sarado po yung main door ng simbahan. Alis na po kami dito sa simbahan. Yan naman sila. Eto na rin yung mga kasama ko. Ayun guys, palabas na po kami ngayon dito sa simbahan. So, pinakita ko po sa inyo kung gaano kaganda po ang simbahan ng Pasig. Papunta po kami dito sa Pasig Catholic College or PCC. Ayan guys, dito po mag-aaral si Sam ng college para malapit lang po sa bahay. At yung sa tapat ng gate na yon ay CBC po yun guys. Yung po yung eskwelahan ko dati. Hindi po kami nakapasok ng PCC kasi bawal daw po. Kailangan daw humingi pa kami ng permit. So, anyway, okay na lang din po yon. Pinakita ko lang po sa inyo itong PCC na katabi na eskwelahan ng simbahan. Ayan guys, so nilibot ko po kayo dito sa simbahan ng Pasig at kung saan at itong area kung saan po ako lumaki. Basta po kami ng simbahan ng Pasig at pauwi na kami.
Diyan po sa may Jollibee, kakaliwa na po kami, papunta po sa amin. Pero guys, dadaling ko po kayo doon sa munisipyo ng Pasig. Ililibot ko lang po kayo. Paglabas niyo po ng simbahan, diretso lang po, munisipyo na po ng Pasig yon. At pagkatapos naman, lalakpas lang kayo ng konti, yun naman po ang public market ng Pasig. Yan po nakikita nyo sa unahan na malaking building, yan po ang munisipyo ng Pasig. Yan ang kuha ng malapitan. Pakikita ko po sa inyo itong premises ng munisipyo ng Pasig. Ayan guys, papasok na po tayo sa entrance. Yan ang entrance. At marami namang nakakaalam na ang mayor ng Pasig ay si Vico Soto. Ayan guys, pauwi na po kami. Malapit din lang po ito sa amin. So, kung lalakarin, pwede naman, mga 15 minutes. So, pero kung magta-tricycle po, mga 10 minutes. Yan po yung simbahan ng Pasig at Jollibee. Tapos dito kami, kakanan kami dito. Kung maglalakad po kayo, 5 minutes lang. Pero kung magta-tricycle, mga 3 minutes lang po. Ganun lang po kami kalapit sa simbahan ng Pasig. Maganda po ang location namin. Nasa gitna lang po kami. Ayan yung nakikita nyong yellow building. Yan po ang barangay hall ng San Nicolas. So, pagkanan po dito, yan pagkanan natin, yan na po ang barangay Santa Cruz. Ito naman guys, ang chapel ng barangay Santa Cruz. Yan po. Yan po ang sa amin. At ang katapat ng chapel namin ay Liberato Elementary School. Opo guys, eskwelahan po yan. At ang katabi nito ay basketball court ng Santa Cruz. Naglalakad na po sila Egay at Arceli, pauwi po sa amin. Maliit lang po ang barangay namin. Barangay Santa Cruz ang tawag dito, o Munting Kalsada. Isang diretso lang po. Yun po ang barangay namin. Yan po, kaibigan po yan ng mami ko, na si Duday. Hi! Ayan. See you again, Ania. Yeah, oo nga. Thank you, Duday. Oo, lagi na uuwi. Eh, si Mami, kasama? Oo, kasama ko na bukas. Sige. See you. Yan po ang compound namin, Paderes Compound. Ang linis guys ng lugar namin, walang mga nakapark kasi bawal. Matotow sila. So hanggang dito na lang po ang vlog ko for today. Pinakita ko lang po sa inyo kung saan po sa Pasig ako lumaki. Dito po sa town proper ng Pasig, Barangay Santa Cruz. So till next time guys, bye!